Hello mga kabatang helmet. So, isa to sa mga rason bakit si Mayor Leni Robredo pa rin. Speaking using the lens of a local official, yung pinaka-challenge talaga sa akin, dalawa. Unang-una, parang yung tao nasasanay siya to measure yung kung ano yung visible na nagagawa mo. Marami kang natayo na kung ano-ano. Hindi niya nakikita hindi niya na-appreciate yung hindi niya nakikita unless nararamdaman niya yun. Meaning to say, ang pinakamadali, yung what is visible. Pero yung mararamdaman niya, it takes a while. Yung mga initiatives that mararamdaman ng tao, hindi siya nararamdaman agad. Matagal yung paggawa niya. So having said that, as a local official, first term mayor, parang may pressure sa'yo to perform. But at the same time, it's a tough balancing act. Kasi alam mo, na hindi yun yung importante. Ang importante, not what is visible, pero ano yung foundation ng mga magiging visible. Ako, inuumpisahan ko siya sa pag-strengthen ng bureaucracy. Kasi tingin ko, yun talaga yung magde-deliver ng better service to the people. We can always talk about technology, we can talk about AI, we can talk about progress, pero kung hindi handa yung baba, wala din. Pag hindi strong yung foundations, wala din. So, yung sa akin, pinaka-challenge talaga yun. Yung paano mo mababalanse, na ginagawa mo yung what is not visible, pero tumitiwala sa iyo yung tao, yung power of the long game. Yung, kaya mo ito ginagawa, kasi mas magiging mabuti tayo in the future. Mahirap yun for politicians like us. Pero having said that, I am also fortunate that I come after my husband. Kasi parang, may expectation na to the kind of, sa may understanding ng tao, to the kind of public servants that we are. Yung veering away from traditional politics, veering away from patronage politics, para makapagtrabaho ng maayos. So yung pagpasok ko, ang dami kong binawal. Nag-strengthen ako ng social protection, social services, pero ang dami kong binawal. And yung mga binawal ko, yun yung mga bigay-bigay. Binawal ko yung mga ayuda na walang papapuntahan. May nagagalit doon. Pero I think in the long run, ina-expect ko na lang na sana, before matapos yung 2028, nararamdaman na nila why we have to do this. Mahirap yun. Mahirap siya kasi hindi ko nga napibigla yung feeling. Example, mahilig yung mga politiko sa payouts. Ngayon, ang chapter ng buhay ng Pilipino ngayon, mga ayuda, di ba? Mahilig sa payouts, pag magbibigay ng AIX, magpipila yung mga tao, bibigay ng paskuhan, bibigay yung mga tao, magbibigay ng tupad, magpipila yung tao. Ako, binawal ko yung lahat. So ngayon, binawal ko yung payouts, binawal ko yung mag-iipon ng mga tao. Pag national government agency yung magpapaipon, pumapayag lang ako gagawin nila yun sa loob ng mall para air condition. Pero hindi yung gagawin sa isang air condition na lugar, hindi ko yung ipapayag. So yun yung number one, yung tao, na-appreciate niya yun. Kasi nararamdaman niya yung empathy, na naisip mo na ayaw mo silang papilahin ng matagal and ayaw mo silang mainitan. Halimbawa, magbibigay ng payouts for senior citizens, hindi na ako pumapayag na grupo lahat. Lagi ko sinasabi, kung magbibigay kayo ng payout, national government agency, pumunta kayo doon. Doon nyo ibigay kung asan sila. Sabi ba yung paskuhan, dati sa Naga, iipunin yung mga tao, tapos mag-speech yung mga local officials, bago ibigay. Pero matagal yung pipila, tapos ibibigay. Ngayon, binawal natin yun. Sabi natin ngayon, walang pilahan, lahat bibigyan, pero maghintay na lang sa bahay. So, dinala sa bahay yung lahat na mabibigyan. So, pag
i-receive nila sa bahay, sasabihin nila, ay okay pala, kasi lahat pala kami meron. Pero again, it's a tough balance nga. Habang hindi pa nakasubscribe sa amin dyan, huwag kalimutang pinutin na yung subscribe button para lagi kayong updated sa lahat ng mga ganap ni Marilyn ni Robredo. Natalo na tayo noong 2016. Kayo nanalo, ako nanalo, pero yung presidente natin natalo. Natalo tayo noong 2019 sa midterm. Natalo din tayo noong 2022. Kaya itong 2025, pagod na ako sa talo. Manalo naman tayo. At matuto naman tayo sa ating pagkatalo para maipanalo na natin. At yun na lang. Natuto. Ayan. Nanalo. Nanalo si Bam, nanalo ako, nanalo ang bayan, nanalo ang ML. At this is the watershed, ika nga, for 2028. This is the, we call it, launch pad for 2028. So the challenge now is to bring together reform-minded individuals, both national and local, public, not just politicians, but the young people. Let's work together and make sure that 2028 will be the victory of reform and good governance. And beyond. But perhaps as we wait for 2028 now is sabi nga, focus on what we can do now, trabaho. Ako gaya na sabi ko in my presentation, syempre, I think, dream ng lahat ng LGUs dito na maging smart cities na kami. Pero marami kasing tanong, ano yung implications nun? Example, yung delivery of efficient services sa City Hall. Ang dami namin lag sa pagbigay ng services kasi malo-malo pa lahat. Naka-digitize naman, mas advanced yung Baguio sa amin. Naka-digitize naman yung lahat namin ng departments, pero every department, iba yung sistemang ginagamit. At yung mga sistema nila, walang interoperability. So ano ba, ako na mayor ako, when I need data, kailangan kong patawag ng lahat na tao. When in fact, it should be at my fingertips already. So paano ka makakapag-plan for the future? Paano ka makakapag-plan for next year? Kung hindi mo nga alam kung ano nangyayari ngayon. Example, health. Maraming usapan lang kami ngayon sa City Hall. Parang very reactive lang lagi ang mga local government units. Parang pag may pumuntang pasyente, nakapagbigay ka ng gamot, nakakuha ng discount o na libre sa ospital, okay na yun. Pero okay nga ba yun? Hindi eh. Wala ka ng panahon to talk about prevention dahil nakikita mo yung datos after the fact na. Example, yung mga midwives natin, barangay health workers, they're the first liners on the ground. Pero are we supporting them enough? And ang sagot, hindi. Nandun sila sa ground, sila yung first line, pero wala silang any kind of support. May allowance na kukonti, paminsan abonado pa, wala man lang silang gadgets para diretsyo na sana yung pagkuha ng data. Kukuha silang data, nakapapel. Yung papel nila, isasubmit nila sa encoder. Yung encoder, because there is only one encoder in the barangay, it takes a long time to encode everything. When you need data, there is none. So, yung pagiging smart ready, yun eh. You become more effective when you are able to plan well. And you are able to plan well if your planning is based on data. Hindi yung tsaka-tsaka lang. Grabe yung mga sagot ni Marilyn ni Robredo. Nakakilapot. Siyempre salutin kay Sen Bam at saka kay Sen Kiko dahil the best din yung mga sagot nila. Sadyang nagtataka lang ako, bakit parang may naligaw? Basta ba dahil may comment ko na kung bakit si Marilyn ni Robredo pa rin Vice 2028.